Parang hindi ko yata nakikita si Van ngayon Alam mo kasi, abala sila ngayon sa pagtatrabaho. Mabuti ngayon nang kumita naman sila ng pera at mabayaran na nila ang mga utang nila sa atin. Palagi nga silang kumakain dito, hindi naman sila nagbabayad. Di ibig sabihin nun, magbabayad na sila. Magandang balita yan. Pero hindi yon ganun kadali. Hindi matatahimik ang dalawang yan hanggang hindi sila nakakagawa ng gulo. Ano? Ay, nagkaalala pa rin ako. Kumusta mga kaibigan? Makinig kayo, kami ang Get Backers. Kung meron man kayong mga gamit na nawawala, sabihin nyo lang sa amin. Dahil kami makakatulong sa inyo para mabawi nyo mga gamit nyo. Sandali lang, miss. Gusto mo ba kami subukan? Magagaling kami kaya hindi ka mabibigo sa amin. O mister, may nawawala ba sa inyo? Nakakainis, bakit ayaw nyo ba ako pansinin? Ano ka ba, Gingy? Huwag ka tatama-tamat yan. Tulungan mo ako maghanap ng kliyente. Paano ako magkakaroon ng lakas para magtrabaho? Puro tubig lang ang laman ng tiyan ko. 3 araw na akong ganito. Napakahina mo naman. Napakalaki ng ginastos natin doon sa kotse. Nang dahil doon, wala na tayo tuloy ka pera-pera ngayon. At ikaw may kasalanan nito, Van. Kung binayaran mo agad yun, hindi lalaki yun ng ganun. Tumigil ka nga. Nangyari na yun. Kaya kalimutan mo na yun. Tulungan mo na lang ako. Napakalupit talaga sa akin ni Pore. Alam na nga niya, naghihirap tayo. Sisingilin pa niya tayo sa mga utang natin. At hindi pa niya tayo pakakainin hanggat hindi tayo nagbabayad. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatanggap ako ng mabigat na misyon at naniningil ako ng malaki para makabayad sa utang. Wala nang ibang paraan. Ang mabuti pa, magtrabaho na lang tayo doon sa restaurant para naman makakain na tayo. Ano? Wala ka ba pride? Tayo mga Get Backers, hindi ba? Hindi tayo magtatrabaho bilang utusan sa restaurant na yun. Hindi bagay sa atin ang ganong klaseng trabaho. Lunukin na lang natin ang ating pride para naman magkaroon na ng laman ng tiyan natin. Tumigil ka na. Tama ng reklamo. Kotse natin yun, hindi ba? Oo, tama ka. Atin nga yun. Kanining mga pulubi. Buhay pa nila langaw na. Mama, bakit ganyan ang itsura nila? Huwag mo na silang pansinin. Van, hanggang kailan tayo maging ganito? Mamamatay na ba tayo? Ewan ko. Mas mabuti pa nga yata ang mamatay na lang tayo. Ito. Kunin nyo na ito. Bigay lang ito sa akin. Huwag na kayong mahiya. Kunin nyo na. Van, ba't kinain mo? Huli ko na nga yan Dakin yan, gusto ko yan. Tumigil ka! Percy! Ang daya mo Naku, boss, makinig po kayo. Meron akong balita tungkol kina Van. Ano ba yon, Natsumi? Nalaman ko na namamalimos na lang sila Van at Gingy sa kalye at kumakain na lang ng tira-tira. Ay, sabi ko na, walang pag-asa. Tatang, kayo ang nagligtas sa buhay namin ni Gingy. Oo nga po. Ang akala nga namin, mamamatay na kami sa gutom Mabuti na lang po at dumating kayo. Walang anuman yun. Dapat lang naman talagang tinutulungan ng mga nangangailangan. Pero alam niyo, tinakot niyo ako talaga kanina. Dahil sa itsura ninyo, akala ko naghihingalo na kayo. Mahabang kwento po ang nangyari. Ganun ba? Puti tumihinga pa kayo. Naku, naubos na pala. Sandali lang ha. Alam kong meron pa akong naitabing kandila dito Lolo, Ha? Huwag na po kayong maghanap. Bilang pasasalamat, may kakaiba po akong ipapakita sa inyo. Ito na nga. Ha? Paano mo napailaw yan? Pero po kasi siyang kuryente sa loob ng katawan niya. Yan ang kakaiba niyang kakayahan. Kuryente? Katulad po siya ng electric eel. Ilaw na. Kapag Buti nasa hindi panganib ba? ang eel, naglalabas ito ng kuryente para protektahan ang kanyang sarili. Kaya rin po yan ng mga tao. Ang kinaiba lang niya, kayang-kaya niya itong kontrolin. Yun ang kakayahan niya? Ikaw, meron ka bang kakayahan katulad niya? Kakayahan? Narinig niyo na po ba ang tungkol sa Devil Eye? Hindi. Ngayon ko lang narinig. Sino ba talaga kayo? At ba't kayo kakaiba? Ako nga po pala si Van. At ako naman po si Gingy. Tumutulong kami sa mga taong ninakawan o kaya naman nawala ng gamit. Tumutulong kayo? Ibabalik namin ang mga bagay na ninakaw o nawala. Yun ang prinsipyo